Robin Hood, Senator Robin Hood. Binueltahan itong ang lakas kasi mga asar eh. Alam mo, sa totoo lang, Llamas, ako lang, ini-imagine ko lang nung ikaw ay lumalaki siguro kawawa ka noon, no? 'Di ba? Kasi pag ganyan mga itsura, kawawa yan eh. Nung ikaw ay tinanggap na sa lipunan dahil siguro nagkaedad ka na, putya, sumobra naman yung mo, nung tinanggap ka sa lipunan ng mga nagkaroon ka ng grupo na katanggap-tanggap na yung mga ganyang itsura. Sa grupo kasi nila, okay na yung mga ganyang itsura eh. Kita niyo yung mga itsura nila. Si Shell Jokno, si Laila de Lima, si Percy Serdanya. Di ba? Isa yung hilatsa ng mga pagmumuka eh. Kiko Pangilinan. Huwag mo kakalimutan si Kiko. Buta kinakalimutan mo eh. Nariyan pa si Redon. Okay. Alam mo, Llamas, parang gusto mo maghiganti sa mga magagandang lalaki. Yun yung pakiramdam ko eh. Kung may pagkakataon na bibirahin, yung galit siya sa mga magaganda. Galit na galit kay Sara Duterte at sa mga Duterte. Ang ganda ng lahi eh. Di ba? Lahat galit siya sa mga Duterte. Paano ang ganda ng lahi ng mga Duterte? Galit siya kay Robin Hood. Walang kaabog-abog walang balak tumakbo si Robin Hood na presidente o vice president. Hindi na babalitaan na tatakbo siyang vice president o presidente. Yung pag-atake niya kay Robin Hood, walang kaabog-abog. Yan po yung lumaki ka na ganyan ang itsura mo. Magagalit ka talaga sa mga magaganda eh. Kaya doon siya nakapokus. Magalit ako sa mga magagandang tao. Galit kay Robin? Anong ginawa sa'yo ni Robin? Matanong nga pala kita. Bakit ka galit na galit kay Robin? Anong ginawa sa'yo ni Robin? Kasalanan na ba sa'yo? Sa bagay, yung nakikita mo siguro yung mukha mo sa salamin, no? Magagalit ka talaga kala Robin tsaka kay BP Sara eh. Magagandang tao eh. Parang bakit sila lang? Bakit ako pinagkaitan ng ganito? Ang taong pinagkaitan ng kagandahan. Ito ang sinabi niya kay Robin Padilla, na walang kaabog-abog, bigla niyang binanatan. Ang laki ng tulong niya. Ang laki ng tulong ni Robin Padilla, dapat daw siyang pasalamatan kasi dahil kay Robin Padilla, yung mga botante, hindi na name recall lamang, hindi na popularidad lamang ang magiging batayan ng kanilang pagboto. Ayun. Dahil si Robin Hood, number 1 yan nung tumakbo sa Senate. Ngayon, pupusta ako, hindi na siya magna-number 1. Yan po, no? Pinasasalamatan ni, alam mo, malaking tulong si Robin Padilla dahil sa kanya halos lahat ng artistang tumakbo last midterm elections natalo. Hindi ba? Sinisi mo kay Robin Padilla. Yung mga tumakbong artista natalo dahil kay Robin Padilla. Antindi mo. Walang kaabog-abog. Biglang binanatan yung, putya, mahirap talaga maging magandang lalaki. Yan yung problema ng mga pagganyan na itsura tapos nakadagit na mahilab-hilab. Feeling niya mas pogi pa siya kay Robin eh. Nakipagkompetensya ka agad. Alam mo, ang mga kakompetensya sa kagwapuan ni Robin Padilla, kakompetensya niya kay Sharon Cuneta, si Gabby Concepcion. Kakompetensya niya kay Chris Aquino, si Richard Gomez. Pucha. Kakompetensya niya kay Bina Morales. Sino ba naging syota ni Bina Morales? Na mahilab-hilab.
ikaw kompetensya mo yung sarili mo kay Robin Hood Padilla. Ang tindi ng pangarap mo, Llamas. Kaya siya, niresbakan siya ni Robin. Kasi, di mo ba alam yung, ito magsasabi ko ng katotohanan ha. Ang gusto sabihin sa'yo ni Robin, kaya lang masyado siyang, anong tawag doon? Makadiyos to si Robin eh. Muslim to eh. Ayaw ka lang niya. Ako na magta-translate ng sinasabi sa'yo ni Robin Padilla. Kaya ka ganyan dahil pangit ka. Kaya masama ugali mo dahil pangit ka. Maski magulang mo siguro, tuwing gigising ka, parang alam ko na nung lumalaki to si Llamas eh. O, bilisan nyo pagkain. Nagising na yung pangit. Baka mawalan tayo ng gana. Papasok na naman kayo sa eskwela ng gutom. Utan lakas ng loob mong mang-asar kay Robin Padilla na kaya natalo lahat ng artista dahil kay Robin. Hindi naman siya inaano. Inaano ka ba ni Robin? Okay lang sana kung inaano ka eh. Hindi ka, walang nagmamahal sa'yo. Ay, hindi pala. Hindi ka naman pinapansin pala. Migsubiri. Kita mo kung gaano kagandang lalaki yung mga karibal ni Robin Padilla. Migsubiri. Kumpara mo nga sa si Migsubiri. Yan ang mga karibal ni Robin Padilla. Sa kanyang mga naging shooting. Maliban pa sa mga hindi kilalang chiching. Lea Orosa ba yun? Yung maganda. Hindi gano'ng sumikat yun. Pero ang ganda nun eh. Nabuntis din yata ni Robin yun eh. Senador Migsubiri pala. Kita mo? Ang gugwapo talaga kaya yan ang mga ebidensya na walang ano tong tao na to. Ahanap ka rin. Kaya na back to you katuloy. Ginamit tuloy yung kagwapuan. Ito po ang sinabi ni Robin Padilla dito po kay napakagwapong si Llamas. Marami naman mga political nariyan sila Jason sa hindi naman kayo kumbaga kaya lang hindi niya pinangangalandakan eh. Kumbaga hindi siya nang aasar ng pogi. Pag hindi ka gwapo, alam mo yun, mahimutok to sa mga gwapo, sa mga magaganda. Kita mo, isa pang galit na galit siya kay Sara Duterte. Ang ganda ni Sara Duterte. Yan lang yung naiisip kong dahilan. May mga tao na galit sa magaganda. Hindi naman nila kasalanan. Maganda lahi ni Digong. Magaganda asawa ni Digong. Ano magagawa mo? Gaganda talaga lahi dahil ang gaganda ng mga asawa ni Digong. Ikukumpara mo sa'yo. Okay. Sabi ni Robin Hood, ipagdasal natin. Ipagdadasal ko na magbago na po kayo. Ayan. Para kahit papano gumandan lalaki naman po kayo. Ginalang ka pa, pinupo ka pa. Sa madaling salita, ang translation niyan, pangit ka na nga, ang pangit pa ng ugali mo. Ipinapanalangin ni Robin Hood na magbago ka naman para gumandan lalaki ka. Hindi niya lang madirekta yung kapangitan ng pagmumukha mo kasing pangit mo ng ugali mo yung pagmumukha mo. Eto pa. Dinagdagan pa ni Robin Hood. Sabi ni Robin Hood,
Asan na ba yung ano? Nakita ko na 'to, eh. Ito po, binalikan ni Robin Hood yung ano mo, yung mga nagawa mong kasalanan. Nasaan na yun, Robin? Yung ikaw ay huling bumibili ng pirata habang ikaw ay presidential advisor. Imaginein mo, bumibili ka ng pirate CD. Uso pa po yung CD. Sa mga ngayon lang po pinanganak. Yung CD po, yan po yung bilog na para makapakinig ka ng music. Yung dina-download yung music, nakalagay po sa bilog na plato yun ng araw. Makinang. Yun po ang CD. Ang bilis ng teknolohiya. Kamakailan lang, pinapaliwanag natin ano yung CD. Ano yung plaka, di ba? Yung plaka, yan yung itim na CD. Ngayon po, pinapaliwanag na natin, ano yung CD? Yung dina-download mong music, nakalagay dati yon sa makinang na makinang na bilog. CD ang tawag doon. Ayun pala. Okay, ayon pa kay Robin, lampas sa personal na banat, malinaw na bukas na liham ng senador na mas malalim ang mensahe, isang depensa. Teka muna. Basahin ko nga yan. May ano pala si Robin Hood. May bukas na liham. Maganda, basahin natin mismo. Pangit yung mula lang sa balita eh. Robin Hood tuloy yan na pirma ko. Kaya lumabas tuloy Robin Hood. Robin Padilla. Gusto ko yung straight eh. Saglit lang hinahanap lang natin kung saan yung bumagal yung internet natin eh. Hindi nagbubukas tong Robin Padilla. 8.7 million followers. Ang daming followers nito ni Robin pala. Ito po. Ito po ang sabi ni Robin Hood, isang bukas na liham, open letter. Mr. Llamas, maraming salamat po. Tunay po na advokasya ko ang paghalal ng hindi sikat, hindi mayaman at hindi mula sa political na pamilya, kundi maghalal ng mga bago na walang pangalan, walang kayamanan at hindi mula sa political na pamilya. Hindi po patungkol sa mga artista lamang, kundi sa lahat ng mga bolero na sumabit na, nahuli na, at higit sa lahat nakapwesto na ng ilang taon. Pero wala pa rin naitulong sa pag-unlad ng bayan, kundi pangungutya. Parang pinatutunayan nyo po ang sinasabi ng isang abogada na pangit po kasi kayo. Ngayon ko lang ito nabasa. Si Rowena Guanzo, di ba? Ulitin natin. Parang pinatunayan niyo po ang sinasabi ng isang bugada na pangit po kasi kayo. Kaya dyan nanggagaling ang galit nyo sa artista. Yan pinamukha na sa'yo. Parang kaplastikan din po yung nahuli kayo na bumibili ng pirated DVD. DVD na pala. Presidential Advisor Ronald Llamas is spotted buying almost 2,000 worth of pirated DVDs. Photographed by reporter in an article
posted on Inquirer.net. 2,000 worth of DVD, pirata. Bumili ka ng 2,000 worth na DVD? Ang tangengo to. Ano yan? Isang track? Alam mo ba kung magkano lang bili ko sa Blu-ray na napakaganda na pirata? Na DVD nung araw? Ikaw 2,000 worth? Tapos, isang kotse mo na yan. Yung 2,000 worth na yan. Okay, balik tayo. Nauto. Okay. Reporter Donna Policar related that she personally witnessed Presidential Advisor Ronald Llamas buying a stock of pirated DVDs in one of the stalls at Circle C Mall on Congressional Avenue, Quezon City. Kaya pala sa mall ka pala bumili. On Monday night, January 23. Yan. With these two barong-clad security aides hovering nearby, Llamas seemed unfazed by the people who recognized him as palace insider as he browsed through the illegal merchandise. Sabi ni Robin, hindi po kayo nakasuhan dito. Presidential advisor, nasa ng delikadesa. Yan po yung men in power. Kuwang-kuha niya. Wala akong pakialam. Ang pirata po ay illegal. Pero pinapakita niya na beyond ako. Ako ay talagang ipinamumukha ko sa inyo na napakamakapangyarihan ko. Presidential advisor ako. Tuloy natin. Hindi po kayo nakasuhan noon, sabi ni Robin Padilla. Noong 2016, 2019, halos walang lumusot sa kandidato nyo hanggang 2022. Aray, ang sakit. Ang yabang-yabang mo magsasalita. Yan nga yung sinasabi ko eh. Interview dito, interview dun. Kala mo napakagaling na political analyst. Kala mo napakagaling na political strategist. Pinamukha sa'yo ni Robin. 2016, 2019, halos walang lumusot sa kandidato nyo hanggang 2022. Correct. 2016, kayo pa ang presidente, si Pinoy pa presidente. Anong uri kang political strategist? Ipagdarasal ko na magbago na po kayo para kahit papano gumandan lalaki naman po kayo. Hindi na nag-awat si Robin. Yung pagiging pangit mo, yan yung dahilan kung bakit galit ka sa mga artista. Dahil pangit ka. Mainam ay tumakbo po kayo para mapatunayan nyo din ang kakayahan nyong manalo. Uy! Durog! Durog na durog. Diba? Ang yabang-yabang mo, diba? Sinasabihan mo, number 1 si Robin. Kaya natalo yung mga artista dahil kay Robin. Hinamon ka ngayon. Bakit hindi ka tumakbo? Boom! Durog ang pangit. Hindi naman kailangan maging analyst para sabihing mahirap mag number 1. Uli ang isang senador dahil sa kasaysayan ng Senado, walang senador ang nag number 1 na magkasunod na re-election. Turog, hindi mo kinakailangan maging analyst. Kaya't yung mga peking analyst yan. Biruin mo, sa husay mo. 2019, 0. 2022, sino lang ang mga nakalusot? Si Risa Ontiveros lang. 2025, 2 lang din. Maraming salamat, Senator Robin Hood. Dapat talaga yung mga yan. Hindi po ako galit sa mga pangit, Marami po akong kaibigan na pangit. Kaya lang sobra di ba? Tinanggap na nga kayo sa lipunan. Nung tinanggap kayo sa lipunan, putya, meron pa kayong revenge of the pangits. Hindi po dapat yan. Di ba? Pahiyang-pahiya ka ngayon. Ano sabi sa'yo? Subukan nyo naman tumakbo.
Para lahat ng mga pinapangaral mo sa mga talunan mong kandidato, gawin mo para manalo ka. Ang tsakit, no? Ha? Samantalang ang hamon niya kay Robin, hindi na raw magna-number 1 si Robin. Ang tsakit naman nun. Takbo ka naman para i-practice mo yung galing mo. I-practice mo yung mga tinuturo mo sa mga estratehiya. Ang strategy niya naman, manloko ng kapwa eh. Bakit? Kasasabi niya lang, ha? Ano sabi niya? Humihina na ang mga suporta ng mga Duterte. Para po sa kaalaman nyo lang, eto mga sinabi niyan. Llamas on Duterte winding support. Madali na mag-search ngayon eh. Ito ang mga sinasabi mo sa Duterte ha. Sabi mo, Llamas observed that prominent defenders of former President Rodrigo Duterte have begun to pull back. Yung mga dati daw supporter ni Duterte, nawawala na katulad ni Bato. Nagtatago si Bato, tangengot. Loss of institutional report. Yan. He noted the clear break between the Duterte faction and previously aligned groups such as Iglesia ni Cristo, which did not join calls from Duterte supporters. Pati Iglesia ni Cristo, dinadamay mo. Hindi po Duterte yung Iglesia ni Cristo. Nagkataon lang na pareho ng pinaglalaban yung Iglesia at saka yung mga Duterte. Kailan pa naging Duterte yung Iglesia ni Cristo? Huwag mong isama yung Iglesia ni Cristo. Loss of support among overseas Filipino workers. Diyan na hindi naniniwala sa'yo tao. Yung hinahalimbawa niya, yung nagpunta siya sa Tokyo at Hong Kong. May mga ano na raw, may mga OFW na raw na hindi sumusuporta kay Digong. Kaya nababawasan na raw ang suporta ng mga Duterte. Yan yung sinasabi niya noong nakaraan eh. Ito, kaya matatalo daw si BP Sara. Ngayon, ano na sinasabi ni Llamas? Kinakailangan, mawa-wipe out ang mga Marcos. Ito, saan yung sinabi ni Llamas dito? Sabi ni Llamas, ngayon, kung mananalo si Sara, iwa-wipe out ang Pinklawan, iwa-wipe out ang Marcos, iwa-wipe out ang mga tulpo. Kaya lahat yan nag-iisip, dapat magtulong-tulong tayo. Isa lang dapat, pag more than one, panalo si Sara. Nananawagan siya na magsama-sama daw yung Marcos, yung mga Pinklawan, yung mga Tulfo, para magkaroon ng isang kandidato. Dahil pag more than one ang kalaban ni BP Sara, talo. Panalo si BP Sara. Wipe out silang lahat. Akala ko ba mahina ng mga Duterte, sabi mo? Akala ko ba wala na suporta ng OFW? Akala ko ba yung mga dati niyang kakampi? Akala ko ba inintriga mo pa yung Iglesia ni Cristo na hindi naman talaga Duterte ang Iglesia, may sarili pong utak yan. Hindi po sila Duterte na sumusunod na sa mga Duterte. Ang sinusunod nila yung kanilang pangkalahatang tagapamanihala. Di ba? Yan sinasabi ko sa iyo. Iba yung paniniwala niya talaga. Iba yung sinasabi niya sa paniniwala niya. Ang paniniwala talaga nila, malakas si Sara Duterte. Ngayon, bakit walang bayarang media si BP Sara? Walang bayarang trolls, walang bayarang social media. Hindi po nagbabayad si BP Sara. Sa mga Duterte vloggers, never na nagbayad yung mga yan. Okay. Bakit patuloy pa rin sa number 1? Paano? Bukang bibig ninyo. Walang katapusan ng promotion nyo. Mas masipag pa nga kayo mag-promote kay BP Sara kaysa sa amin eh. Kami nagtatapik pa kayo, bukang bibig nyo. Kada lalabas kayo. BP Sara, malakas si BP Sara. Hindi tayo mananalo, hindi. Alam nyo, kinukondisyon nyo yung utak ng tao na hindi kayo mananalo laban kay BP Sara. Kayo nagpapalakas kay BP Sara. Nakita nyo.
Sa isang linggo na to, ilang beses ko tinapik si BP Sara. Eh kayo, kada lalabas kayo, kino-cover kayo ng media. Ano sinasabi nyo? Hindi tayo mananalo kay BP Sara kung kung hindi magiging isa kandidato. O di lahat ngayon ang nasa utak ng mga tao, ang lakas talaga ni BP Sara. 'Di ba? Pinopromote na namin, mas matindi pa yung promotion nyo. Tignan mo, imbis na i-promote ni Ontiveros yung sarili niya. Gusto kong tumakbo bilang presidente o kung sino man yung mapipili namin sa oposisyon, sabi ni Ontiveros. Dahil naniniwala kami na kahit gaano kalakas si BP Sara, pwedeng talunin. O, kita nyo na. Kayo nagkiklaim na malakas si BP Sara, lahat. Kada magsasalita kayo, yung mga dilawan, kada magsasalita, kaya naman talunin si BP Sara, hindi porket malakas siya. Kayo po nag-i-influensya sa mga tao. Kayo nagsasabi na malakas si BP Sara. Eh talagang lalakas. Biruin mo, kami sinasabi namin malakas si BP Sara. Kayo sinasabi nyo malakas si BP Sara. Sino nagsasabing mahina si BP Sara? Wala. Pare-pareho tayo naniniwala. O tapos sasabihin nyo, bakit ang lakas-lakas? Eh pinopromote na namin, pinopromote nyo pa. Ganyan kahusay kang political strategies. Hindi nyo nakikita yon na pinopromote ninyo si BP Sara? Bayad ba kayo kay BP Sara? Hindi, di ba? Bakit nyo pinopromote? Prinomote ba ni Risa Ontiveros si Leni Robredo o si Bam Aquino? Hindi. Ang prinomote ni Risa Ontiveros, sarili niya at saka si Sara Duterte. Pinopromote ba ng mga ibang kandidato yung mga malalakas na pwedeng bumangga kay BP Sara? Hindi. Si BP Sara na si BP Sara. Paano nila pinopromote? Hindi pa napapawalang sala si BP Sara. Ang desisyon ng Supreme Court ay hindi nangangahulugan na wala ng kasalanan si BP Sara. Uta, BP Sara lahat. Lahat ng bibig ninyo, BP Sara. May lalabas na taga San Juan na may bagong congressman na babae. Ay, hindi yan nangangahulugan. Yung desisyon ng Supreme Court ay hindi nangangahulugan na absuelto na si BP Sara. BP Sara na naman, si Laila de Lima. Oh, hindi po nangangahulugan na si BP Sara ay walang kasalanan. BP Sara na naman. Si Tabingi. Tabingi po ako. Wala po akong kwentang tao. Tabingi ako. Oh, di prinomote din si BP Sara kasi tabingi siya. Oh, ganun lang po si Father Flavi. Lalabas naman. Magsaysay awardee po ako. BP Sara rin na na-promote. Lahat kayo pinopromote nyo si BP Sara eh. Oh, si Jim Coljax. BP Sara. Biro lang. Malay ba natin? Lahat ng puta BP Sara ng BP Sara. Tapos magtataka kayo, bakit number 1 si BP Sara? Taknang po pa. Si Auntie Claire, wala nang ginawa. Duterte. Oh. Nananahimik yung mga Duterte, walang binabayaran. Kayo, lahat ng media nasa inyo. Kung ano sinasabi nyo, yun yung naririnig ng media, yun yung binababa ng media sa mga tao. Napakatangingot. No? Ang ginagawa nyo kay BP Sara, free publicity. Hindi nyo ba alam yun? Free publicity yung ginagawa ninyo. Libre. Binabayaran kayo lahat para i-promote nyo kung sino. O, si Trillanes pa pala. BP Sara ng BP Sara. Para talunin natin si BP Sara, dapat unit team laban kay BP Sara. Si Abante. Nilabasan kayo ng dila. BP Sara.
Kayo nagpo-promote eh. Ang tatalunin si VP Sara, eh kung prinomote nyo yung sarili ninyo, nakakaawa si Rayson Tiberos. Bakit, Badong? Yung mga ibang noong araw, nung panahon, may panahon na nung natalo si Binay at natalo si Villar, na-realize ng mga tao, hindi ka pwedeng maaga nagdedeklara. Kasi maaga kang sisiraan. Si Ontiveros, ang aga magdeklara, wala naninira eh. Tatakbo akong presidente. Ganun ba? Sige. Sige lang. Libre na mangarap. Sige lang, takbo lang. Wala nanira po. Ang ginagaya ni Ontiveros, tangengot talaga. Walang mga hindi marurunong sa strategy. Ang hina. Yan ang Llamas. Napakahina mo sa strategy. Kung ikaw nag-strategize ng lahat ng yan, wala kang sinabi, boy. Wala kang sinabi, boy. Kaya, no wonder, talunan kayo. I-promote nyo ba naman na i-promote yung kalaban nyo? Di ba? I-promote nyo sa... Mahinang nila lang. Kung ako yan, madali lang po. Sana pero-promote nyo na lang sarili nyo. Mambastos kayo para po. Wala eh. Hindi na pala kinakailangan siraan. Ganyan yung strategy nila Tito Soto tsaka ni Ping Lacson, di ba? Sila unang-una nagdeklara. O ito, tatakbo kami. Ganun ba? Wala nanira. Si Lacson tsaka si Soto nung tumakbo. Hindi sila siniraan. Ganun ba? Hindi, hinihintay namin kung tatakbo si VP Sara o hindi. Tumakbo ka, Llamas, para makita yung galing mo. Kasi, ayan challenge sa'yo ni Robin. Diba? Takbo ka naman. Para makita namin yung husay mo kung magaling ka talaga. Basang-basa yung mga strategy niyo. Ang sasama ng ugali niyo. Kung ako ganyan ang mukha ko, magmamaskara ako eh. Tapos papa-interview ko. Parang may ang dating nun, ano kaya itsura niya, di ba? Putya, nilantad mo na lahat eh. Araw-araw ka nasa interviewhan. Wala pa rin.